Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng GMA News. Pahayag ito ni Martin Romualdez tungkol sa SONA ng Pangulo kung saan binanggit ng Pangulo ang patong-patong na kaso isasampa sa kanya. Ang pahayag ng Pangulo ganito, dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghahain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ng tama. Ang gandang pakinggan, ano? So, ang response ni Romualdez, masakit man ito sa aming pamilya. O, parehas masakit ko, no? Masakit man ito sa aming pamilya, iginagalang ko ang naging pahayag ng Pangulo. Hindi ako kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Sangayon ako na gawin natin ang tama. Ang tama ay ang sumunod sa proseso at hayaan ang ebidensya ang magsalita. Kung hindi ka mag-isip, pakinggan mo lang itong mga salita nila na hindi ka maging critical, hindi ka mag-analyze. Maganda. Mapapalakpak ka talaga. But ako, kung ako niyang tatanungin, hindi ako naniniwala dito. Parte ito sa script. Bakit? Okay. Naniniwala ako sa pahayag ni Congressman Toby Chanco. Parte rin siya sa pamilya nila. Kasi ang asawa ni Congressman Toby Chanco, pinsan ni PBBM, pinsan ni Martin. So, November of 2024, tinawag ni Pangulong Marcos Jr. yung Martin Romualdez na yan at nasaksihan ito ni Congressman Toby Chanco. Pinapagalitan niya si Romualdez, bakit kinapakialaman niyo ang budget? Bakit niyo binawasan ang pondo sa National Expenditure Program, mga flagship projects, at inallocate sa mga program, something like that. At ang utos ng Pangulo is, ibalik ninyo yung pondong ni-realign ninyo kasi sinabmit ng Pangulo yung budget niya for 2025, chinap-chap naman ni na Romualdez. Kaya nagalit ang Pangulo. Ibalik ninyo. Yes po, ibabalik namin sa BICAM. Ganun ang usapan. That was November of 2024. O anong nangyari? Naibalik ba? Hindi. Anong klaseng Pangulo itong meron tayo? Hindi siya ginagalang ni Romualdez. Kasi kung natupad yung usapan nila at naibalik, hindi sana masyadong nagka-problema yung 2025 national budget. So, tinatawag ang 2025 national budget as the most corrupt in our nation's history na chap-chap. So, since that time, hanggang ngayon, wala pa rin kaso si Romualdez. Yung pahayag ni Remulla, I think that was Friday, nag-announce ang ombudsman, nagsampa sila ng supplemental affidavit para sa preliminary investigation ni Romualdez. Preliminary pa lang yan. Anong sabi ng ombudsman? We are close to filing. Malapit na. Parang ganon din nung sinabi niya kay Chis Escudero at Villanueva. Hinog na. In 2 weeks time, isasampa na. May naisampa ba? Kay Escudero at Villanueva? Wala, dahil bumaliktad sila, pumunta sa majority. Natulog na ang kaso. Kaya ito,
ginagawa ng ombudsman kay Romualdez, payag ng Pangulo, opinion ko lang ito, these are all drama. Anyway, I might be wrong. Kung totohanin na sampahan talaga, mabigyan ng warrant of arrest at mapakulong si Romualdez, sasaludo pa ako sa kanila, papalakpak pa ako sa kanila. But habang wala pa silang nagagawang ganon, no way, hindi nyo maluloko ang mas nakakarami sa taong bayan. Tingnan natin ang mga reaksyon na. Rosal Arquisola, the script is done. Now, the delivery of dialogues with matching rehearsed acting. You see? No pa? Part of their script, sabi ni Christopher. Sabi ni Aries, asos! Palabas lang yan para kunwari inaksyonan. In the end, absuelto din yan. Drama effect. Yet, binabasa ko na lang mga comments, hindi na lang yung mga pangalan. Yet another theatrical move. The script is scripting. File a case now, dismiss later. Pwede rin yan. Para hindi sila mapaya, sampahan. Kaya lang, pwedeng sadyain nila na mahina ang kaso para ma-dismiss. So, ang nakakulong ngayon, kawawa, Senator Marcoleta, Jinggoy, Mike Defensor. Selective justice talaga sila. So, wag nyo na kaming paandaran. We were not born yesterday. Puti na po ang ating buhok. So, bantayan natin. Pwede naman, let's give them a benefit of the doubt. Kasi nung 3 months ago ata, sinabi na ni Remulla na ganyan, sasampahan. Hanggang ngayon, wala pa rin. O ngayon, pangsona, sasampahan daw. O, 1 month from now, 2 months from now, may sasampa kaya? Baka, matapos ng administrasyong ito, 2028, wala pa rin naisampang kaso kay Romualdez. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang balay ni Kuya sa tagaan na Mugiro, so mag-atop na siya. Siya nang gitangtang ang ilang mga atop nga silupin lang. Dimulis kay kano mo ginapang. Mga silupin lang, so kuwao na. O, pilagid ka tuig nga ang ilang balay, inaan lang ang itsura o. Mga silupin lang. Ano ni ang ilang kahintang o, makita gid nato nga lisod gid kayo ang ilang pagtuig. O, nagatulog na gani ang mga tubig, kaya naputok lagi sa silupin. So mga gabok na gid kaayo ang silupin oh. Ang mga tubig oh. So ang inyong gabuhaton ani Nicole kada naamoy makita nga silupin inyong iatop. Oo, ana na. Yes. Iatop then mulagi magulan ay. Mulan ga maputos gyapon. Sa pagdigira ni kilikili sana og ibungtag ko na lang gay ni kilikili. Silupin. Ilang mga kusina. Kadang tangon ang atop pero ang tubig oh. Atop nga silupin lang. Apaan? Karon naman sa pagtanggal maga-atop na pod si Angkol. Ay nakuha naman tong iyang atop ng mga silupin lang. O karon human na gyud ang pag-atop sa balay ni Angkol. So maayo na gyud nga tan-awon oh. So maayo na gyud.
Salamat sa nagtabang sa sin o salamat sa Ginoo nga siya ginaghatag sa amo o nagiya sa naghatag sa sin. Nga wala na ito nga mong gikuan ni silupin. Umayo na. Oo. Hindi ko kayong pasalamat sa nagtabang sa amo nga na sa Ginoo. Salamat kayo ko. Umayo na gid ang atop ni Angkol karon.